So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman muli ito sa WPS nating mahal, ano? So, ang video ito ay mula kay Philippines Trending News. So, meron itong pamagat na kakapasok lang, delikado na. Pinapalikas na sila. Nag-deployed ang Amerika Missile System China WPS. So, yun, bago natin simulan, Philippines Trending News, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag yun na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang, delikado na, pinapalikas na sila. Nag-deployed ang Amerika Missile System China WPS. Nako. So, Philippines Trending News, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Samantala nanindigan itong si Foreign Affairs Secretary. Ulit na nga. Samantala nanindigan itong si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na hindi ko nagsisilbing banta sa China ang i-deploy na US Intermediate Range Missile System sa bahagi ng Luzon. Ayon kay Secretary Manalo, temporaryo lamang ang deployment naman ito sa Pilipinas. Pinabulaanan din ng kalihim ang una nang sinabi nitong si Chinese Foreign Minister Wang Yi na nagiging destabilizing ang presensya ng mga naturang missile sa Pilipinas. Ang naturang missile system, mga kabombo, ay ito kung tinatawag na Typhoon Intermediate Range Missile System na unang ginamit sa dalawang joint military drill sa pagitan po ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Mayroon itong kakayahan na magpalipad ng Tomahawk Land Attack at SM-6 missile. Unang sinabi ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na ang pagdadala ng mga ito sa Pilipinas ay upang tignan kung maaring ibiyahe ang 40 tonelada ng missile system sa pamagitan po yan ng mga sasakyang panghimpapawid. Maalalang sinabi rin ng Philippine Army noon na maaring manatili sa Pilipinas ang naturang missile system habang nagpapatuloy pa rin iyong Salaknib Phase No. 2 na nakatakda pang magtapos sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Yung nakakatawa dito, guys, kasi syempre, sobrang iyak ng iyak yung China nung malaman nila na itong mga missiles nga na ito ay tinambay dito sa Pilipinas. What more na lang kaya kung ibigay sa atin ng Amerika yan or maka-acquire tayo ng ganyan? Diba? May magagawa ba sila kung bibili tayo ng ganyan or ibigay sa atin yan ng US? Diba? Ang kapal naman ng mukha nilang pakialaman tayo sa mga ganyan. Wala nga tayong paki sa kanila na meron silang mga nuclear, diba? Kahit matapos na raw ang naturang pagsasanay, ay maaari pa rin magtagal sa Pilipinas ang missile system kung hindi maabot ang layunin ng naturang military training. Yun. Samantala, sa ibang balita naman, dyan sa Mayusapin sa West Philippine Sea, nanindigan ng Philippine Coast Guard na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Escota Shoal base na rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Kaya't may karapatan ang bansa na mag-operate sa naturang lugar nang walang permiso mula sa anumang bansa. Ginawa ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang naturang pahayag matapos ngang magprotesta ang China laban sa matagal na pananatili ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa sa Escota Shoal mula pa noong Abril ng kasalukuyang taon. Makaraan ngang So kapag nakapasok na tayo dyan, wag na tayong lalabas kasi yun. Kita nyo naman sobrang apektado ng China, di ba? mapaulat ang reclamation activities ng China doon. Ayon pa sa Chinese Foreign Ministry, seryoso umanong nilabag nito ang soberanya ng China at ang Declaration of the Conduct of Parties sa Disputed Waters. Subalit pinuna ni Commodore Tariela ang pahayag na ito ng Chinese Ministry at sinabing ang China ang dapat na tumigil na gawing basihan ang 2002 Declaration dahil hindi nito sinunod kahit isang probisyon ng naturang deklarasyon. Sa halip, ang China anya ang patuloy na lumalabag sa naturang deklarasyon kung saan pinapadala nito ang pinakamalaking Coast Guard vessels kasama ang napakaraming bilang ng Chinese Maritime Militia na siyang nakakasira sa karagatan at nakakadagdag sa paglala ng tensyon. Inihayag din ni Tariela na ang pagpapadala ng Philippine Coast Guard ng barko sa may Escota Shoal ay hindi para i-provoke o palalain ang tensyon, ngunit upang protektahan at pangalagaan ang mga karapatan ng Pilipinas sa mga katubigang ito, partikular na laban sa illegal poachers at mga aktibidad na pumipinsala sa marine environment. O, di ba? Yan naman talaga yung pinaka-issue, men. Kung bakit tinitindigan natin lalo yan. Kasi, yun nga, since pinag-aagawan pa natin yan, ang pinagagagawa ng China sa teritoryo natin or sa lugar na yan, inaabuso nila eh. Alam nyo yung tipo, guys, na kagamitan natin tapos inaabuso nila. Di ba? Parang ano lang yan eh. Parang halimbawa may lupa ka, tapos hindi mo siya ginamit. Tapos ngayon, yung lupa mo, bigla na lang kinuha ng informal settlers bang tawag dyan, or kunwari squatter, kinuha nila yung lupa mo. Tapos ginawang pasugalan. Parang ganun ba? Nakakainis, di ba? Na ninakaw na nga yung lupa mo,
Tapos gagawan pa ng masama, di ba? Ikaw pa yung tawag dyan. Basta something like that. Nakakainis, di ba? Na yan, agaw-agaw kayo. Kahit nga agawin lang nila tapos maganda yung gawin nila, hindi nga okay yun, di ba? What more na lang kaya kung gaganyanin pa nila yung lugar na yan? Babaluhurain nila. Yan yung nakakainis eh. Tapos isinasabay pa nila ngayon na parang pinag-aagawan pa natin. Tapos malaman-laman natin, wala na yung mga, mga corals. Sobrang deads na. Di ba? Alright mga sangkay, yung mga kababayan natin ngayon naninilikado at ngayon pinapalikas na nga po sila. Nasa 1,000 daw pong mga Pinoy nais magpalikas. Ngayong alert level 3 na. Doon po sa Lebanon, doon po ito sa Middle East. Yun. Alam naman po natin ang nangyayari ngayon mga sangkay sa lugar na yan na mayroon pong kaguluhan. No? At ito po ay nagaganap na digmaan mga sangkay. At ngayon, kung hindi makakalikas ito mga kababayan natin, mas maninilikado po ang kanilang buhay. Nasa 1,000 Pilipino sa Lebanon ang nais magpalikas ngayong alert level 3 na roon sa gitna ng tumitinding hidwaan ng Israel at ng grupong Hezbollah. Pero may mga Pinoy Grabe, no? Pati sa Lebanon din. Israel at Hezbollah. O, kita nyo yan. Tapos kayo, sobrang kabang-kaba na kayo na ang ginagawa ng Pilipinas maaaring mag-cause ng WW3. Kita nyo guys, sa ibang bansa, sobrang dami ng mga bansa na tawag dyan, di na nagkakaintindihan. Kahit nasabihin natin, ibigay natin yung yung WPS para wala ng gulo. Wala pa rin, meron pa rin gulo eh. Yung WW3 kasi, mangyayari talaga yan. It's just hindi lang natin alam. Pero I think nalalapit na kasi yung mga bansa-bansa ngayon, nag-aaway-aaway na eh. Di ba? Mas worse sa ibang bansa. Kasi grabe sila mag-away. Yung mga ego to ego talaga. Ang nangyayari kasi ngayon sa Pilipinas at sa China, yung China yung super aggressive. Tapos tayo yung type na hindi siya magigive way. Titindig tayo but at the same time, hindi tayo yung tipong aggressive din. Kasi sa ibang bansa, kung Russia, Ukraine, pareha silang Ayawan ko sa Ukraine. Yung yung Israel at saka yung mga Iran, mga ganyan. Diba? Parehong aggressive ba? So, yun. Mas grabe sila kung mandigma. na nag-aalangan pang lumikas. Kinutukan niya ni Ma'am Gonzales. Grabe, tingnan yung lugar na to. Kasunod ng mag-iisang taon ng giyera ng Israel at Hamas, sumiklab din ang panibagong hidwaan ng Israel at kaalyadong grupo ng Hamas sa Lebanon, ang Hezbollah. Okay. So ayan, hindi pa po kasali dyan yung banta sa Iran. No, mayroon pa pong Iran, mga sangkay. Yung Iran din. Kasi itong bansang Israel, napapalibutan po itong mga kalaban. Ngayon, syempre maraming Pinoy dyan. Kahit sa Israel, mayroon din po sa Lebanon at saan pa mga bansa dyan sa Middle East. So ngayon at palawak ng palawak ang tensyon, hindi po pwedeng manatili sila sa lugar na yan. Kasi, ang problema niyan, kapag nagsara na po yung airport, doon po Tama. sa Lebanon, ano na po ang kanilang magagawa kapag nangyari yun? E di andun na lang mga sangkay, ililikas po sila ng ng mas pahirapan na. So ngayon pa lang sana, makaalis na po sila dyan. Tingnan nyo. Sa pinakahuling pambobomba ng Israel sa southern Lebanon, 10 ang namatay, kabilang ang 2 bata ayon sa Hezbollah. No-fly zone ba yung term dyan? Correct me if I'm wrong. No-fly zone. Grabe, no? Kahapon pa inihikayat ng Philippine Embassy sa Lebanon ang nasa 11,000 Pinoy roon na Alam nyo guys, ganito po ka tindi ang digmaan. Kaya tayo mga sangkay dito sa Pilipinas, huwag natin pong hihilingin yan. May mga nababasa po kasi ako sa komento, mga sangkay, na sinasabi nila, ang tagal naman po ng digmaan. Umpisahan na yan, sinasabi po ng ilan. But remember guys, kagaya ng nangyayari sa mga bansang ito, hindi magugustuhan yan. Especially sa panahon natin ngayon na masyado pong advanced ang technology when it comes to defense. Tama. So, mas delikado po talaga. huwag nang hintayin lumala ang giyera at lumikas na hanggat bukas pa ang mga paliparan. Ayun, yun ang sinasabi po natin. Sa 1,000 nagsabing gustong magpalikas, mahigit 300 ang nakauwi na sa Pilipinas. Okay, very good. Good news po yun ha. May 300 na. Yung mga undocumented Ano siya? Mga 30% of Filipinos na. So, yun, bago natin ipagpatuloy, credits nga din pala sa GMA at kay Sangkay Janjan TV. So, supportahan nyo rin yan, guys. So, yeah, tuloy. hindi kaya yung mga bagong dating lang sa Lebanon, hindi pa sa regional tensions. Ang Bawa kailangan naman no? Yung mga yan, mga sangkay, gusto po talaga magtrabaho. Kaya nga lang, sa nangyayaring ito, no choice sila, balik ulit sa Pilipinas. Tama. Kaya sana mga sangkay, aprubahan na ng Senado itong economic charter change. Nang sa ganun, mas dumami ang trabaho sa Pilipinas kasi yun lamang ang paraan mga sangkay para magpuntahan dito yung mga dayuhang negosyante at magtayo ng kanilang mga kumpanya. Hanggat hindi po ginagawa yan mga sangkay, kulang talaga ang trabaho dito sa ating bansa. So kapag mangyari na mabuksan po ang ating ekonomiya sa pamamagitan po ng economic charter change na isinusulong nga po ng Kamara
At mismo na, yung ating Pangulo, mga sangkay, yan po ang kanyang gusto. Kapag nangyari ito, magkakaroon po ng matinding pagbubukas sa ating ekonomiya para po sa mga dayuhang negosyante. May makakalaban na po ang mga oligarko. At dahil dyan, mga sangkay, At sana rin, taasan ang sahod ng Pilipino. Diba, baka aabusuhin lang din ng mga may-ari ng kumpanya, mga businessman. Yung balita, alam niyo yung balita, yung lilimitahan daw yung yung tawag dyan, holidays. Agree ba kayo doon, guys? Comment nga kayo sa baba. Okay, magalitan. Nagtatanong lang naman eh. Di ba? Parang survey lang ba? Tuloy. dadami po ang trabaho. Siyempre, the more na may competition, mga sangkay, gaganda po yung service nito mga kumpanya. At pangalawa, dadami po ang trabaho. So, magbe-benefit yung mga Pilipino at pangatlo mga sangkay, tataas po yung sahod dyan. Dahil ang mga dayuhang negosyante lamang ang may kakayahang magpasahod ng mas mataas. Kagaya po ng pinupuntahan ng mga Pinoy, di ba? Pupunta tayong abroad. Pupunta yung mga kababayan nating abroad para mag-work. At doon po sila kumikita ng mas malaki. So, ang gagawin lamang kapag nangyari po na mabuksan ang ating ekonomiya sa pamamagitan po ng isinusulong na economic charter change, ang mga dayuhang negosyante ang dadalhin natin dito. Ibig sabihin, yung mataas na sahod galing abroad, dadalhin natin sa Pilipinas. Kaya lang ang problema. Yung, itong Senado. Itong Senado, sila Chis Escudero talaga ang problema. So, sabi, Chis Escudero talaga, men. Siya pala ang problema talaga kasi yung sa lilimitahan yung holidays, si Chis Escudero yun eh. ewan ko ba, ano ang solusyon natin dyan mga sangkay? Tingnan nyo ang nangyayari. Uuwi yung mga kababayan natin. Ngayon, anong gagawin nila sa Pilipinas? Doon sana ang inaasahan nila na magkakaroon po sila ng maayos na trabaho. Diba? Ganyang kahalaga itong economic charter change. May may tumira nga kay Chis doon eh, nasabi ba na kunyari ka pa na takot ka lang na mawala yung competency ng mga competency ba yun? Ng mga Pilipinong manggagawa. Hindi mo na lang aminin daw na mas pinapaboran mo yung mga businessman na parang nasa likod mo daw. Parang si Chis daw yung tagapagsalita ng mga businessman dito sa Pilipinas. Na parang, siguro, parang sinusulsulan daw na, uy, Chis, baka baka pwede namang anuhin mo yung mga holidays kasi lugi kami dyan eh. Kasi yung holidays, men, against yun sa mga businessman eh, kasi double pay yun eh. 'Di ba? Do you think ba? Ganun yung nangyayari. Actually, medyo naano ako dun sa opinion ng nakalimutan ko kung sinong pangalan nun eh. Nakita ko lang sa Facebook. Basta agree ako dun sa niya. Opinion niya. Kay Yung Chis lang. galang experience, kasi yung pagbabayad ng plane ticket, bayad ng pangalan yan. Ang Overseas Workers Welfare Administration nanawagan sa mga kaanak o kakilala ng mga OFW sa Lebanon na pakiusapan silang umuwi muna sa Pilipinas. Si Bernadette Giang, na 8 taon ng OFW sa Beirut, Lebanon, hindi raw muna lilikas kahit pinauuwi na ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Grabe, no? Yan ang talagang sakripisyo na tinatawag. So, kung nakaraan, alert level 3, ngayon ay pambalita, mga sangkay. Alert level 4. So, ang bilis naman. Tingnan natin ang balitang to. Pinag-aaralan na ng pamahalaan na gawing mandatory o sapilitan ang pagpapauwi sa mga Pilipino na nasa Lebanon. Ito'y sa gitna ng lumalalang bakbakan ng grupong Hezbollah at Israeli forces. Sa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Payak at tahimik ngayon ang sitwasyon sa Beirut, ang sentro ng Lebanon. Sa video update ng isang OFW at content creator, makikita ang anyay kalmadong lagay ng syudad. Ayun po kami sa paguluan doon ako sa South. Wala po din kalmado. Kalmado sa ngayon. Tama. Salamat sa Diyos. Taliwas ito sa sitwasyon sa timog na bahagi ng bansa, kung saan kaliwat kanan ng pambobomba. Yan ay dahil sa nagpapatuloy Sobrang din talaga kasi ng Israel, men. Ayaw din talaga nilang kasi syempre takot din sila na baka maulit din yung mga nangyayari nung nakaraang panahon, di ba, na I think 5 ata yun or 7 countries, pinagtutulong-tulungan sila. Baka kasi maulit yun eh. So, ang ginagawa ng Israel ngayon, more on defense talaga sila. Israel ba? Tingnan natin. Pinabakbakan ng grupong Hezbollah at Israeli forces. Ayon sa Israel, target nila ang umano'y imbakan ng armas ng militanteng grupo na kaalyado ng Hamas. Nauna nang inatake ng Hezbollah ang Israel bilang pagkondena. Ganun pa rin talaga yung diskarte ng Israel, men. Yung mga target nila is yung mga imbakan ng armas, airport, mga ganun, mga kung saan yung mga barko. Ang talino, di ba? Sa pag-atake nito sa Gaza. Malala ang tensyon, no? Palawak ng palawak itong mga sangkay. Mahirap dito kung makisali na po yung iba pang mga bansa. Bagaman hindi gaanong ramdam sa Beirut, pinaalalahanan ng Embahada ng Pilipinas ang mga Pilipino na walang ligtas na lugar sa panahon ng gyera. Mismo lang. Recently, Tama. there have been sonic booms. Yung naririnig yung pag-fly ng mga Israeli jets. Talagang sinasadya nila na pag they go low in the city, may sonic boom, napabasag yung mga glasses.
test ng Windows. Dahil dyan pinag-aaralan na ng mga otoridad na isailalim sa Alert Level 4 ang Lebanon. Ibig sabihin yan, magiging mandatory o sapilitan na ang pagpapauwi sa mga Pilipino. Okay. Ito na. So, pinag-aaralan pa lang. Itaas sa Alert Level 4. No? Pag umabot na po sa Alert Level 4, kailangan na po talaga. Mandatory na. So, sa ngayon, Alert Level 3, hindi pa ganun ka-mandatory. Pero, sila na po ay nananawagan na umalis na. Pero pag Yung iba naman kasi dito, sorry. Di natin sila pwedeng i-judge kung bakit ayaw pa nilang umuwi. Kasi yun nga, need nilang magsakripisyo eh. Siguro nanghihinayang din sila. Tapos yung mga plane tickets din nila, di ba? Mga ganun. So, parang nagbabakasakali yung mga OFW natin na baka saglit lang to or baka mawawala rin to. Something like that. Di ba? Alam nyo naman, dito sa Pilipinas, kapag ka umuwi ka, walang paki yung tao sa'yo kung anong nangyayari sa'yo, may crisis ka ba? Automatic yun. Parang i-judge ka pa nun kung hindi ka magbigay ng pangalak or pangkain, pangchibugs. Diba? Mga tsokolate, mga pasalubong. Sad. umabot tayo sa Alert Level 4, mandatory na. Hindi na po sila mananawagan, kundi sapilitan na pong papauwiin ito mga kababayan natin. Pero, ang good news, nasa 300 na po ang napauwi sa Pilipinas. Yun daw po yung mga bagong dating lang doon. So, again, mga sangkay, ito po sana ay bukas po ng kaisipan ng mga senador na buksan na po yung ating ekonomiya sa pamamagitan po ng economic charter change para hindi na po pupunta doon yung mga kababayan natin magtrabaho. Tama. Dito na lang mismo sa ating bansa, di na nila kailangan pumuntang abroad. Kasi ang iniisip kasi ng mga kababayan, pag mag-abroad sila, doon may mataas na sahod eh. Dito sa ating bansa, mababa lang naman eh. So kapag makita nila na, uy, mataas na pala yung pasahod dito sa Pilipinas. Kasi dahil sa mga dayuhang negosyante, maingganyo na silang hindi mag-abroad. Sana nga. So sana iyan po ang inatupag ng Senado, hindi po yung pakikialaman yung holiday. So yan po yung gusto ng So, related din pala to dun sa holiday. So, yun, kita nyo naman yun, di ba? Parang nakakaaning lang din na yung about nga dun sa holiday, which is so sad. So, again, this video is from Philippine Trending News. Supportahan nyo yan. GMA, support nyo rin. At syempre, Sangkay Tiantian TV. Support nyo rin yan, guys. So, credits to them, So, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Grabe na pala talaga yung yung gulong nangyayari doon. Tapos, yun nga, yung mga OFW natin, medyo naiipit na naman sila ngayon na yung tipong, dito ba muna ako? Titiisin ko ba muna to? Or uunahin ko yung kaligtasan ko, which is maglo-loss na naman ako ng money. Well, tayo dito, syempre, sobrang dali lang nating sabihin na ako, kung uwi na, yanin mo yung pera, mga ganun-ganun. Syempre, ang dali nating sabihin yun kasi wala naman tayo sa sitwasyon, di ba? Pero syempre, yung mga OFW doon, sila na lang talaga yung nakakaalam or sila na lang talaga yung kung ano yung gusto nila, di ba? Masusunod, something like that. Sa atin na lang dito ay pagdasal na lang din natin sila na safe pa rin talaga sila kahit anumang desisyon yung gawin nila. Kasi syempre, sobrang saludo din talaga sa mga OFW. Tapos yun nga, yung about naman dito sa mga trabaho, di ba? Yung mga kumpanya, mga dayuhan na papapasukin dito. Actually, sana nga talaga, tawag dyan, malalaki talaga yung sahod nila if ever makapasok sila dito. Kasi tama nga naman, need din naman talagang merong uuga sa mga oligarkong yan. Kasi syempre wala akong say sa mga oligarko pero alam nyo yung tipo guys na kapag itong mga oligarkong kasing to or mga mayayaman na to, mga bilyonaryong to, kapag wala kasi silang mga kompetensya guys, mas sila parang halimbawa, yung sahod, babaan lang natin yung sahod. Alam naman, tayo lang naman dito di ba? No choice naman yung mga taong yan kundi magtrabaho sa atin. Kahit nababaan natin yung sahod, magtatrabaho talaga yung mga yan dito. Something like that ba? Kaya yung iba naman sabihin nila na paano kung mag-abroad lahat ng Pilipino? Hindi lahat ng tao or hindi lahat ng Pilipino pwedeng makapag-abroad kasi syempre sobrang daming requirements or something like that ba na hindi talaga lahat din papalarin. 'Di ba? So something like that din. Na parang tama naman, dapat talaga na parang may mag-aano dyan sa mga oligarko, may kukompetensya sa kanila, diba? So, yun lang naman. Kayo ang masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, mga kanoysi, thank you so much for watching. Like, comment, share, subscribe. Philippine Trending News, Sangkay Tiantian TV, Filipino IC. So, yeah. See you on our next video. Filipino IC is out. Like, comment, share, subscribe.